Karong adlaw guys tudloan ta mo sa pagamaw karne. Laka pwede na magkamag-karne? Pwede kay kol. Unyang lasa niya niya murag pong kalamig karne para sa kuha. So kaning nga video guys para ni sa katong mga gibawalan nagkaog karne sa hayop. Para ng kaning baka, kabaw, baboy. Mamo gud mga tambal kay sa high blood gud. Unya sa mga kabalo na niya dinhi para sa inyong video pwede na mo mag-scroll upside down. Kani mo na to nga karne gikan ni siya sa tanom harina ni siya. Ang unang first step ani mo palit kag harina nga first class. Basi na mga tana di ang anong dili pwede second class, third class. Minus mo gud sila mo produce og gluten. Gluten mo gud atong himuong karne ani. So 2 ka kilo atong gipalit ani. Then gibutangan nato nig tubig, masamasahon gamay kay himuon na nato ning dough. May facility dough ay lamay mong joke. Sa paghimog dough ani tama-tamaon mo siya sa tubig, di ni siya pwede nga malata kayo. Para madaghan nag tubig ba di pwede siya pwede nga magamay tubig pud kana magahi kayo. Kinahanglan jud kag saktong balanse ani. So mao na ni basta wa koy lagab-laga magluto-luto na lang ko ani para napugoy upload. Tinuod lang guys medyo gilive ko vlog ro nay kinahanglan tay mga videos nga dagko views. Pero tagaan namtang mita og pangkape. Unya mo na ni ang final dough na to guys. Nga na ra siya kahumok paldo kayo. Unya ang sunod nga next step na pud ani. Humulan na nimo na siya tubig. Sa paghumulog tubig ani dapat nakahulom gyud tanan. Dayon ako sa ni siya papahuwayon tabunan ako siya noog. Pwede pud gamitan ninyong silupin. So gigamitan gyud ako sa silupin no kay di man ito masilbi tong noog day. Unya humulan nimo na siya guys for 4 hours or 4 ka oras. Kuman sa 4 ka oras kumbatiyo na dayon nimo na siya. Amo kasagarang term ani labhan nimo siya. Ang paagi sa paglaba ani simple ra kayo. Imo ra gyud siyang kumot-kumuton para manggawas ni mga puti ba. Sa tanang proseso ani murag mao gyud na medyo hago-hago kagamay. Unya medyo kalas pa nig tubig. Unya ang resulta dayon na ni guys mo na ni siya. Mao na ni ang gitawag og gluten. Ako na siyang giginagmay dayon para sa sunod nga next step. Ang 2 ka kilong harina nga first class kaya na siya mugama og 1 ka kilong gluten. Unya ang sunod nga next step ani pabukalan na nimo siya. Sa pagpabukalan ni butangan nimo na siya gameng asin para mulami inyong gugma. Ibutangan po na ko na siyang gameng oil para di mo pilit ang gluten sa kaldero. Ang tubig ani kanang igo-igo gud nga mailalom sa tubig ang tanang gluten. Dili ni siya pwede nga maglata ka nga pareha sa kamote kay mahilaw gid mo karne. Unya ang ilhanan na ni nga luto na siya. Malahi na yang color dahil mudagko siya. Ang inyo lang bantayan na ni nga wala na siya puti-puti nga mabilin. Kung napay puti-puti ang pasabutan na di pa na siya luto. Dayon mo na ni ang karne. Man atong vlog. Isa magluto sa data. Ang nakaninot aning gluten halos pwede ni siya sa tanang recipe nga nagkinahanglan og karne. Unya humok pa jud kay ni siya isira kay tatang. Ang akong tirahon na ni nga luto kay apritada. Mao nga akong tirada niya ay marinate sa nako ni siya. Simple ra kay ni siya gigamitan ra nako ni siya tuyo nga mahal kayo ahos. Ang isa pa gyud sa nakaninot aning gluten kay kusog kay ni siya mo absorb og flavor. Pananglitan magluto kag apritada, kaldereta, barbecue. Kung unsa kalami ang sabaw or sauce ba may nga na pud kalami ang gluten. Gani nakasulay ko aning luto sa unang barbecue. Dayon akong gipatilo sa katong mga unay gyud karne. Ang ilang ingon pareha gyud kalami sa karne. Napagani mingon nga mas lami daw gamay kaysa sa tinuod nga karne. Unya pagkabukas ng tumuro ani ato na siyang tirahon sa apritada nga pagkaluto. Ang unang first step ani atong apritada. Gisahon sa nato ning gluten ug kadyot para mas lami gyud siya. Pareha sa imong ex ba ni lami na kay gibiyaan man nimo. After 1 day and 30 seconds pwede na ni. Patatas o carrots ra atong gitira ni ug kaning green peas nga gikan sa ref sa salingan. Syempre kinahanglan gyud iglamas para mulami atong lutoon. Pareha gyud na sa imong mga bulatik niya sa una para mulami inyong istorya. Lain pa ato guys basig matag nyo si Bite King na kong luto ba. Basan di ma-challenge siya pagluto-luto nga karne sa harina ang gamiton. Kay merduda ko apog sa kasulay nga ning klaseng karniya ba. Dili gyud pwede nga mawala ning tomato paste basta magluto no kog mga putay nga kinahanglan tomato sauce. Mao mo gud siya pangpalawot mo pula jud kay mo sabaw. Kung naglunod ato ning green peas after 5 years, isunod din na nato ning karne sa harina kaning gluten. O tanawar ko na marag karning baka no. Imo sa ikumpara atong typical nga apritada, marag wala say kalahian. Oy, sigurado jud ko sa mga nanglantaw ni ron wa pa na sweeto ani. Curious gyud na sila unsay lami ani. So sa mga wa pa nakasuway diha, panuway na mo. Unya i-update niya kung sa resulta ha. Kay sa tinuod lang guys, dili gyud dali magama og karning gluten sa harina. Kinahanglan na siyang balanse. Pwede nga mogahi kay inyong gluten nga mara nagchinilas. Sumaoto no sa mga usuway ani, good luck and labdos for me. Oh yeah! Abi gyud ako wala may mahimo aning adlawan ni. Pero tinuod gyud no basta mo padayon lang ka dayon positive mindset lang ka. Anarang resulta perting lamiya sa kong panihapon oy. What's up mga kaitlogers mga kalapdosans kaning adlaw na adyo koy target sa kong nahuna. Na magluto jud ko karong adlaw og kaning ginataan nga talagsa ra gyud ako masud-an. Grabe gyud ka talagsa ning sudanan ni kasi isa ka tuig markaduha ra jud ko nakakaon ani. Pagabot mo diri kaning gitawag og bagsakan. Gitawag ni siya bagsakan kay halos man tanan gulay nga padulong diri sa syudad diri gid bagsa. Wa gyud swerte oy wa gyud sila diri bisag sa kabuok ang puso. Man lang gani kay nakaplano mi daanan ni. Kung ma-failure mi sa plan A na may plan B. Ang problema lang ning plan B kay pamahala ang tirada na mo ani. Di man mi sure ani kung makakuha ba mig puso ani paglaroy-laroy na mo. Man lang gani kay dili palayo naka-encounter na dayon mig isa. Ang problema lang kay paglingin na mo sa kilid markanira mo yung balaya mo nakita. Nya markapiki pod mi manuktok ani kay piti man layo sa gate nila gikan sa balay. Pagabot mo sa unahan naka-encounter na pod mig daghang mga saging. Ang problema lang kay wa mo po yung mga puso. Kapit daw tami na wala paglaw man ni pero ni padayon lang gyapon mi. Nalahos gyud man ning pikas lungsod mga 10 ka kilometro na ni. Wala mo damo pag-abot na mo aning medyo sulunon nga barangay. Nakit-an gyud mo ni oh. Nice. Nya duda ko marag mao gid ang tag-iya. Problema lang kay pila ka minuto na namo ngayo ayo wa mo gid mo tingog. May gani kay wa gid mi surrender ani. Pagkataon mi tingog gyud ang tag-iya. Nya amon ta palito ng puso nya ni ana man ang tag-iya. Ihatag ra do niya. Nya duha pa gid ka buo. Mao tanawan among isip papanguli o perting dagkuha. Nakaingon gyud ko nga swerte gid mi ang adlaw. Kung gipalit pa namo tong puso wa na gid mi kwarta pakagod ani. Mo lang gid akong kwarta ning adlaw 40 pesos. Di man pud ko ka withdraw pud kay diri sa amo basta Lunes gani. Tas kayo ang linya sa bangko. Kung linya pa kuha wa na may makontent. Sa mga dili pa swito diha unsa ang paglata ning puso. Imo gid siyang kuhanog mga layer hantod nga mugamay gid siya. Ako pud gid siparit niya mga bulak kay ako ni
ulad, lami man ni prituhon. Pagtanggalan ni pungango, imo dayon na siyang kagis-kagiso ng kutsilyo para mawala yang tago. Ang tirada nako ni para di maapil tong mga gahi malata nga liher. Bana ra gyud ako siya paglantaw nako nga maraglingod na, kana okay na siya. Tungaon nimo siya paingani, pwede na dayon laplusan. Uy, ayaw, cool. Ang paglata nako ani, so wa pa nako siya gilunod, gibutangan ako sa gamay oil. Para kung napay mga tagok-tagok, dira siya mo pilit sa kaldero. Paglunod ani, gibutangan dayon ako sa gamay asin. Para inighaon nimo templado na sa gamay ba. Nya samtang ta maghulat nga malata to. Ako sa ning hilay ako manilaban ka, ako man pinakabutan nga lalaki sa tibok kalibutan. Wow. Unya ato na ni anda mga lamas. Sibuyas daon ra ni siya Bombay og luya. Ang tiktik ra nako ni para di malata ang puso. Ako ra siyang monitoron, tusok-tusokon ra nako sa tinidor. Tusok gini mo, mukumok na siya, lata na. Imo dayon na siyang tataron pinagagmay kay salad man atong himuon. Butangan dayon nato nig asin gamay, mushroom powder. Kung wala mo bitsin ra. Paminta dayon karaw-karawon gamay. Okay ra na kay gakaraw dako man niya. Ang tiktik po nato sa tunoan ni. Namali po ko sa pag-estimate ani. Dapat unta dayto himabaw sa basura ang tuno para di kay daghag sa bawat salad ba. Pero kamo ra magbana-bana na kay depende man na sa gidaghanon sa inyong salaron. Ang last nga tiktik ani, diretso na nimo sagol ang tuno sa puso. Di na nimo na siya yagi pagkalayo. Ang uban na ni butangan pa nilag sili pero ako wala na kay nakalimot magkugpalit. Basta ang may numduman ako sa una. Pag naaga ni handa dayon presenting nga sudan. Awa na target lock gyud ako ni siya. Mao nga makaingon gyud ko nga okay kayo. Nakakain ka na ba ng sinaksak yung kanin ba na nilalagyan ng kamote? Ito yung madalas kinakain namin noon sa bukid. Unang first step nito guys, kukuha tayo ng kamote. Tapos sinugasan natin ng kaldero at nilagyan natin ng bigas mais. Pwede ka rin gumamit dito ng bigas palay. Ikaw lang bahala. Ang sunod na next step, ihanda na natin tong kamote. Hugasan na natin to. Sa paghugas ng kamote guys, mas mainam na gamitan mo ng brush kung makapal ang putik. Kung walang kamote ang putik na nabili mo, aswerte ka. Ang sunod na next step, balatan mo ng kamote para ma-slice mo na. Sa pag-slice ng kamote guys, pag ganito lang pag ginagmay lang ba para hindi ka matukan. 3 piraso lang ng kamote ang ginamit natin dito. Dahil pag napadami ka ng kamote, baka puro kamote na lang kakainin mo ba. Kinilisan na natin ang bigas tapos nilagay na natin ang kamote. Imikos-mikos mo lang yan. Trapuhan muna natin tong kaldero para hindi sumabog tong rice cooker natin ba. Pag malapit ng hanguin, imikos-mikos muna naman yan guys. Para mas malasa talaga siya at mas malami talaga. Oh yeah. Siguradong mabubungkag talaga ang iyong ulam guys. Pag naghanda ka ng ganitong uri ng kanin. At masasabi mo talagang Sa vlog na ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba gawin ng bibingka na may latik. Di ko lang alam kung anong Tagalog ng latik. Basta sugar ito guys na inihalo sa gata pagkatapos pinakuluan. Basta para sa akin guys, ito na pinakamasarap na bibingka na natikman ko sa aking buong life sentence. Ang una muna natin gagawin, syempre manguha ng dahon ng saging. Hindi madali manguha ng dahon ng saging guys. Lalo na kapag wala kayong kasagingan. Buti na lang sa araw na ito, may malapit na kasagingan ang nakita namin. Ito nga pala ang ginagamit namin panungkit sa dahon ng saging. Kung magtatanong kayo kung saan namin ito nabili, sa tindahan ng Shopee lang. Kaso nga lang nasira na ito, kaya ito ginamitan na namin ng legendary technique. Sa pagkuha naman ng dahon ng saging, may maingat na paraan din dyan para hindi mamatay yung puno ng saging. Sa mga hindi nakakaalam, magtanong lang kayo sa inyong lolo't lola na may mga kasagingan. Pagtapos na manungkit ng dahon ng saging, ipunin namin ito lahat sa iisang lugar. Ang next step naman ay manguha na ng patay ng dahon ng saging. Kasi ito ang gagamitin natin panggatong para gumawa ng apoy. Dito na natin mismo iihawin yung mga dahon ng saging. Basta mag-ingat-ingat lang kayo guys sa paggawa ng apoy dito sa Kalibunan. Basta kami lagi namin sinisiguro na wala na talagang apoy bago kami aalis. Para sa akin, ito talaga yung pinaka nakakapagod na part sa paggawa ng bibingka. Dahil talagang mauubusan ka ng lakas dahil sa init ng apoy. Ang sunod namin ginawa ay ihiniwalay namin yung dahon mula sa tangkay. Dahil syempre, dahon lang naman ang kailangan natin dito. Tapos niyan ay ito, tutupiin mo ng maingat yung mga dahon. Talagang maingat na hindi mapupunit yung mga dahon dahil kapag napunit ito ay hindi mo na yan magagamit. At dahil nga bibingka na may latik ang gagawin, syempre kailangan natin ng niyog. Sa pagbunot ng niyog, ito ang ginagamit namin para mas mabilis. Talagang maproseso ang ganitong paggawa ng bibingka guys, pero sulit naman sa sarap. Ngayon, dito naman tayo sa pagkagod. Di ko alam kung anong Tagalog ng kagod, basta ipakita ko lang sa video. Ito nga palang setup ng aming kaguran. Yung mga nakikita nyo sa palengke, ito na yun. Ginagamitan ng belt at dynamo. Sa ganitong paraan ng pagkudkod, dapat nakagloves ka para hindi madali yung kamay mo. Ngayon, dito na tayo sa pagpiga. Sa pagpiga naman guys, ginagamitan namin ito ng dimano na makina. Ganito ang setup niya guys. Ginagamitan namin siya ng hydraulic jack. Hydraulic jack ang ginamit namin sa pagdiin para mas malakas talaga at makukuha mo ang lahat ng katas ng niyog. Alam naman namin na may mas mabilis pa na makina kaysa dito. Pero mas mahal yun at wala pa kaming budget. Oy, habang nagpipiga, ihahanda na rin natin yung bigas. Red rice nga pala ang ginagamit namin dito guys, kaya mas healthy talaga. Pero pwede naman gumamit ng white rice, kayo na bahala. Basta tandaan nyo lang na sa pagpili ng white rice, dapat yung variety na matigas-tigas siya para mas maganda ang resulta ng bibingka ninyo. Sa proseso naman ng bigas, ibababad mo lang ito sa tubig buong gabi. Pagkatapos magbabad ng bigas, ikakat na rin natin itong mga dahon ng saging. Pabilog nga pala ang ginagawa namin dito at mano-mano talaga. Pagtapos na sa pagkat ng mga dahon, isusunod na natin ang paggawa ng latik. Brown sugar nga pala ang ginagamit namin dito para mag-brown talaga ang kulay ng bibingka ba. Sa paglalatik guys, dapat constant yung pag-ukay-ukay mo sa luwag para hindi tumigas yung latik mo. Oh yeah. Sa umaga, igigiling na yung bigas. Di ko lang naipakita dito dahil maaga sila naggiling Yung nakikita yung liquid sa loob ng balde, iyan na yung nahalong bigas at latik. Nilagyan na rin niya ng baking soda para tumubo talaga yung bibingka. Eto nga palang lutuan ng bibingka guys. Pinagawa pa namin to at napakahirap maghanap ng mga gumagawa ngayon nito. Biruin mo sa 4 na bayan na magkalapit dito sa amin. Isa lang ang nakita namin na gumagawa ng ganito. Ow! At ito na yung final output niya. Grabe, napakasarap kahit hindi mo pa natikman. Pero sigurado ako guys, kapag natikman
matikman mo ang bibingka na ito ay makakalimutan mo talagang pangalan mo ba? Sa mga maghahanap dyan, dito lang yan sa Polanco, Zamboanga del Norte. Yung pwesto nila ay malapit lang sa bagong Petron Station ng Polanco. At ang kagandahan pa nito, kapag umaga ka pupunta dito ay siguradong mainit-init pa ang bibingka na mabibili mo. O ayan o, nag-aso-aso pa. Sa aking paggalagala dito sa Tawi-Tawi, natikman ko rin sa wakas ang pinakamasarap nilang street food dito. Tinatawag nila itong tirang bulan. Nagmula pa raw ito sa bansang Indonesia. Isa ito sa mga pinakasikat nilang street food doon. Wow, napaka-basic lang oh. Tapos, lagyan ng white sugar. Mani, ayan. Liguran niya ng mani. Tap, nilalagyan pa ng margarine sa ibabaw. Ah. Saman, mother. Okay, mainit pa. Wow! Nasaksihan natin kung paano nila ginagawa. Mainit pa. Napaka-basic lang, napakadali lang, pero napakasarap.